Sa masiglang nightlife sa Denver, isang 19 anyos na si Kenya Amanye ang naglakas loob na pumunta sa isang bar kasama ang kanyang mga kaibigan. After consuming excessive alcohol, iniwan niya ang kanyang gamit sa mesa at inexcuse ang sarili na papunta sa restroom. Ngunit hindi na siya bumalik. Nakuhanan ng surveillance footage si Kenya na nag-iisang umalis ng bar. As the night unfolds, ang kanyang kapalaran ay biglang naging nakakatakot, leaving everyone searching for answers sa kwentong ito ng pandaraya at puno ng kadiliman. Ito ang kaso ni Kenya Amanye, isang masigla at 19 anyos na babae na nawala noong Abril 2011. Welcome back sa channel na ito. Ipinapadala namin ang aming love and respect sa lahat ng nakakakilala at nagmamahal kay Kenya. Ipinanganak si Kenya noong Enero 26, 1992 sa Honduras. Sa oras na iyon, 15 anyos lamang si Maria, ang kanyang ina. Kinakaharap niya ang matinding hamon ng pagiging batang ina. Ngunit, mataas ang determinasyon ni Maria para sa kanyang kinabukasan at nagdesisyon siyang iwan si Kenya sa kanyang lola at lumipat sa Estados Unidos. Masakit para kay Maria na iwan si Kenya sa kanyang lola. Ngunit, alam niyang ito ay for the best. Sa US, nakilala ni Maria si Tony Lee at nakabuo sila ng isang magandang pamilya kasama ang kanilang 2 anak na sina Kim at Anthony. Noong 2004, dumating si Kenya sa Estados Unidos, sumama sa kanyang ina sa isang lugar na puno ng new beginnings. She spoke little English at first, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagbigay daan para siya'y makapagsanay agad. Inampun din siya ng kanyang bagong pamilya ng buong puso, at si Tony ay naging mapagmahal niyang ama. Si Kenya at ang kanyang half-sister na si Kim ay naging magkasama hanggang sila ay maging inseparable best friends. Their bond was heartwarming at tila ang buhay ay perpekto para kay Kenya. Galing sa Honduras, kung saan ang mga oportunidad ay limitado, pinahahalagahan ni Kenya ang bawat sandali sa Estados Unidos. Nagtagumpay siya sa Cherry Creek High School at nagsikap sa kanyang passion para sa pagsusulat ng balita sa isang lokal na kolehiyo sa Denver. Umusbong ang buhay para kay Kenya nang siya'y lumipat sa kanyang sariling apartment kasama ang kanyang boyfriend na si Louise Easton. Ngunit, hindi lang si Kenya ang matalino. She had a heart of gold at ang kanyang warm and caring nature ay naging magnet para sa mga kaibigan. At makikita ng lahat ng nakakakilala sa kanya na ang babae na ito ay itinakda para sa tagumpay. But little did anyone know that her path would soon take a tragic turn. Iniwan ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa gulat at takot. Like every teenager, nais ni Kenya at ng kanyang mga kaibigan na maranasan ng gabi sa downtown Denver. Ngunit, hindi sila legal na pwede sa inuman, kaya't gumamit sila ng peking ID para makapasok sa mga bar at club. Walang alam ang mga magulang ni Kenya na sina Tony at Maria dahil palaging iniisip nila na responsable at sumusunod sa batas ang kanilang anak. Ngunit, ang mga teenager ay magiging teenager. Noong mala-fatal na gabi ng Marso 31, 2011, nagpasya si Kenya at ang kanyang mga kaibigan na magkatuwaan at magpasaya sandali. Kaya't pumunta sila sa 24K Lounge. Excited sila para sa isang gabi kasama ang isa't isa. Lubos na in-enjoy ni Kenya ang pagsasayaw at pag-inom, kasama ang kanyang mga kaibigan buong gabi. Habang lumilipas ang oras, uminom ng alak si Kenya at ang kanyang mga kaibigan. Since Kenya was very young, mabilis siyang naapektuhan ng alak kaysa sa iba. Lasing agad siya sa kaunting ininom. In the early hours of the next morning, nagpaumanhin siya para pumunta sa restroom. Iniwan ang kanyang gamit sa mga kaibigan. Inutusan niya silang bantayan ito habang wala siya. Pero
Habang lumilipas ang oras, hindi na siya bumalik. Pagkatapos gumamit ng restroom, nahihirapan si Kenya dahil sa sobrang pag-inom. Nakita ito ng bouncer ng club at pinalabas siya. Sa kasamaang palad, iniwan na niya ang kanyang telepono at pitaka sa loob ng club. Ngayon, siya ay nag-iisa sa kalsada at hindi makontak sa kanyang mga kaibigan para makuha ang kanyang gamit. Sa loob ng club, nag-aalala ang mga kaibigan niya na hindi siya bumabalik. They searched the club in the bathroom but found no trace of her. Iniisip ng mga kaibigan ni Kenya na marahil ay umalis siya kasama ang isang kakilala o nakilala sa club. Desidido silang panatilihing ligtas ang kanyang gamit at plano nilang ibalik ito kinabukasan. Little did they know that among those belongings were all of her items, including the keys at her home. Kakaiba para kay Kenya na hindi sabihin sa kanyang mga kaibigan ang kanyang kinaroroonan, and they didn't feel the urgency to search for her before leaving the club that day. Sa paglipas ng mga oras, walang kaalaman sila na ang kanilang tila walang malisya na desisyon would lead to a series of events that would leave them at lahat ng nakakakilala kay Kenya na shocked and frightened. Kinabukasan, April 1, nag-alala si Luis, ang boyfriend ni Kenya, na hindi ito bumalik sa bahay. No calls or messages from her either. It was unusual dahil palaging ini-inform siya ni Kenya tungkol sa kanyang kinaroroonan. May kakaibang pakiramdam si Luis at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Where could she be? Isang misteryo ang unti-unting nag-unfold at hindi mapakali si Luis na may kakaibang nangyayari. As the morning sun rose, agad na nagtungo si Luis kay Kim, ang kapatid ni Kenya, at tinanong kung alam niya ang anuman tungkol sa kinaroroonan nito. Sa kasamaang palad, walang masagot si Kim. Louise urged her to talk to their parents at alamin kung mayroon silang impormasyon. Agad na tumawag si Kim sa kanyang mga magulang, si Tony at Maria, na nagmadaling umuwi mula sa trabaho na may malalim na pangamba sa kanilang mga mukha. Nakapag-ugnayan sila sa lahat ng maaari nilang maisip na maaaring makaalam kung nasaan si Kenya. Sa hapon, dumating ang mga kaibigan ni Kenya na kasama niya noong nakaraang gabi at sila ay nag-rush papunta sa bahay ni Kenya. With worried hearts, Tony, Maria, and Kim bombarded them with questions. Inamin ng mga kaibigan ni Kenya na gumamit sila ng peking ID para makapasok sa nightclub. Ibinunyag din nila na huli nilang nakita si Kenya matapos ang hating gabi. Sa pagkakagulat at pangamba ng lahat, dinala ng mga kaibigan ni Kenya ang kanyang mga gamit sa bahay. Sinasabing iniwan ni Kenya ito sa isang mesa sa nightclub. Sa loob ng mga gamit, natagpuan nila ang kanyang telepono, susi at pitaka. This revelation hit Kenya's family like a ton of bricks kasi hindi ito umaalis nang hindi dala ang kanyang phone. Alam nila sa kanilang mga puso na may masama. Lubos na nag-aalala si Tony. Ngunit, hindi siya nawawala ng pag-asa. Nire-research niya ng husto ang telepono ni Kenya. Umaasa na makakakita kahit isang sign tungkol sa kanyang kinaroroonan. At pagkatapos, natagpuan niya ang isang misteryong text message mula sa isang hindi kilalang number. Hey, this is Travis, the guy who gave you a ride last night. White BB van? Did you get home okay? Ang puso ni Tony ay biglang bumilis sa kaba. Maaari bang ito ang break na kailangan nila para mahanap si Kenya? Paulit-ulit niyang tinawagan ng numero. Desperadong hahanap ng sagot, ngunit walang sumasagot. Desidido si Maria na mag-file ng isang missing persons report matapos maramdaman ang panghihinayang at pangangamba. Ang opisyal sa linya ay very unsympathetic. Sinabi niya sa kanila na maghintay ng 72 hours bago magsumbong. Ngunit
tumanggi si Tony na sumuko. Patuloy siyang sumusubok na makipag-ugnay kay Travis. Sa wakas, noong Sabado, sumagot si Travis. Iniulat niya kay Tony na nakita niya si Kenya na nakikipag-usap sa isang homeless man habang lasing sa labas ng club. Nabahala si Travis para sa kanyang kaligtasan. Kaya inialok niyang ihatid siya sa kanyang sasakyan na nakapark sa ibang lugar. Dahil hindi nila mahanap ang sasakyan ni Kenya sa club, inalok ni Travis na ihatid siya sa kanyang bahay. Ibinalita niya ang kanyang address at sinabi ni Travis na kilala niya ang lugar. But suddenly, Kenya wanted cigarettes, kaya't huminto sila sa isang saradong gasolinahan, kung saan nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Dan. Nag-usap sina Kenya at Dan sa Espanyol at naglakad palayo na magkasama. And that's when Travis lost sight of her. Natagpuan ni Tony na kakaiba at mahirap paniwalaan ang kwento ni Travis. Gayunpaman, nagpapasalamat siya kay Travis sa pagbabahagi ng impormasyon. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Tony sa pulis at ibinahagi ang nakakabahalang impormasyon na nakuha niya kay Travis. Sinabihan niya silang mag-file ng ulat ng missing persons report, ngunit tumanggi ang mga pulis. Sinasabi na hindi pa sapat ang oras. Tony was frustrated by their response. Tinawagan niya ulit si Travis at tinanong pa ito ng mas intense. Nagmungkahi si Travis ng pagkikita sa gasolinahan kung saan huling nakitang kasama si Kenya. Determined to find answers, Tony agreed. Nais niyang malaman ang totoo at hindi na makapaghintay. Binaba ni Tony ang telepono at kinuha ang kanyang 9mm handgun. Nag-alala si Maria at nagtanong kung saan siya pupunta. Sinabi ni Tony na kailangan niyang makipagtagpo kay Travis sa gasolinahan dahil hindi siya tinutulungan ng pulis. Takot si Maria. She didn't like the idea. Lumuhod siya sa kanya na huwag tumuloy. Takot na baka gawin ng isang bagay na hindi maganda. Ngunit walang pag-asa si Tony and he left without another word. Si Maria, sobrang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Tinawagan ng pulis at ipinaalam sa kanila ang patutunguhan ni Tony at ang katunayan na may dala siyang legal na baril. Pumayag ang pulis na magpadala ng opisyal upang siguraduhing mapanatili ang kapayapaan. Nang dumating si Tony sa gasolinahan, naroroon na ang opisyal kasama si Travis at ang kanyang kaibigan. Inulit ni Travis ang parehong kwento ng kanyang isinabi kay Tony na kasama niya si Kenya sa kanyang van, na lumakad palayo kasama ang isang lalaking nagngangalang Dan matapos humingi ng sigarilyo. Natagpuan ni Tony na mukhang mapagkakatiwalaan si Travis. But something felt off about the story. Alam niyang hindi basta-basta mawawala si Kenya. May kakaibang pakiramdam din ng pulis at humiling kay Tony ng privacy para masusing tanungin si Travis. Habang nakikipag-usap ang opisyal, lumapit si Tony sa van ni Travis. Napuno siya ng matinding amoy ng bleach na nagdulot ng suspecha sa puso ni Tony. Iniulat niya sa opisyal ang kakaibang amoy. At pareho silang nagsiyasat sa van. Malakas ang kemikal na amoy ng van na hindi maaaring baliwalain. At napasin nila ang bagong carpet sa loob na nagdudulot ng mas maraming pagdududa. Hinihiling ng opisyal kay Travis na inspeksyonin ang van at pumayag siya. Nagbuksan ang likod, mukhang malinis ito at may bagong carpet. Ngunit ang harap ay magulo na puno ng mga balot at pagkain at basura. Natagpuan itong kakaiba ng opisyal, ngunit walang sapat na dahilan para pigilan si Travis. Habang sila ay paalis na, lumapit si Travis kay Tony. Humihingi ng paumanhin. Nagpapasalamat si Tony at inabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Ngunit nang gawin ito, Travis' hand trembled violently. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tony na si Travis ang huling tao na nakakita kay Kenya ng buhay. Sa wakas,
Pagkatapos ng 72 oras, nagsimula ang investigasyon sa pagkawala ni Kenya noong Lunes, ika-4 ng Abril. Nang imbestigahan ng pulis ang 31 anyos na si Travis, natuklasan nila ang nakakabahalang mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Sa edad na 17, naharap siya sa mga aligasyon for breaking into 16 homes and businesses, stealing over 15,000 worth of goods. They found vandalized woman's underwear inside his room with the letter M on them. Napatunayang nagkasala si Travis ng felony, burglary at dapat sanay maglingkod ng 9 years sa bilangguan. Ngunit, ang kanyang kapalaran ay nagiba nang mapadpad siya sa military camp and was soon expelled to face probation. Noong 1998, lumitaw ang mga aligasyon ng criminal harassment habang nananatili siya sa probisyon. Noong 1999, ang violating probation with a knife ang nagpatunay ng kanyang mapanganib na ugali na nagdala sa community corrections. Ang mga natuklasang ito ay nagdulot ng pangamba. Si Travis ay person of interest sa pagkawala ni Kenya. Travis's dark past unfolded with more alarming details. Noong 2004, he was charged with assault for throwing rocks at women jogging na nagresulta sa sentensyang bilangguan. Sa huli, inamin niyang addict siya sa droga at nagnakaw ng mural mula sa opisina ng dentista na nagresulta sa 3 taon na pagkakakulong dahil sa pagnanakaw. Sa oras ng pagkawala ni Kenya, nasa probation siya para sa domestic violence. Pansin ng mga detectives kung paano umakyat ang kanyang criminal history mula sa mga mababang paglabag hanggang sa mga karahasang krimen. Iniulat ng mga dating kasintahan ni Travis na he changed during sexual role-playing and began to take pride in hurting other people. Ang pagnanakaw ng underwear ng ibang babae at ang kanyang resentful actions sa mga babae ay nagdulot ng pangamba. Bukod dito, ang paglabag sa curfew ng 43 beses showed his lack of remorse. Itong recklessness at ang likas na hilig sa karahasan ni Travis ay nagpinta ng nakakatakot na larawan, leaving the investigators to unravel the sinister truth behind Kenya's disappearance. Pagkatapos ng pagkawala ni Kenya, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay walang sawang naghanap sa kanya. Nagbibigay ng mga missing persons flyers sa lahat ng lugar at naglalagay ng mga poster sa buong komunidad. The shock of her vanishing gripped the entire community. Kapag natutulog ako, nagdarasal ako, lumuluhod ako araw-araw. God, please bring Kenny home, ang sabi ng mama ni Kenya. Noong 5 ng Abril, ibinigay ng Monica Poole, ang may-ari ng Debbie's Bakery and Cafe, ang footage ng CCTV kay detective mula 1 ng Abril. Sinabi niya sa pulis na nagrenta si Travis ng espasyo doon para gumawa ng kanyang gluten-free granola bars na tinatawag na 4Bs. Kinabukasan, dinala si Travis sa istasyon ng pulis ng Denver para sa isang panayam kung saan inulit niya ang parehong kwento mula sa pagkikita sa gasolinahan. Sinabi niyang kasama niya ang kanyang kasintahan, si Carrie Humphrey, noong 1. Gayunpaman, masusing tinunton ng mga detectives ang kanyang mga talaan ng telepono at napagtanto na hindi tugma ang kanyang alibi at hindi siya malapit sa bahay ng kanyang kasintahan. At this, detectives sensed the gravity of the situation at nawawalan na ng pag-asa na buhay pa si Kenya. Noong 8 ng Abril, ipinahayag ni Lieutenant Matthew Murray ng Denver Police ang malalim na pangamba. Sinasabi, "We get lost of missing cases. No one thinks the girl ran away. We have reason to believe that what took place is not good. We are very concerned," ang sabi ng pulis. Si Monica Poole, ang may-ari ng Debbie's Bakery, nangakong ibabahagi ang mahalagang impormasyon sa mga detectives. Noong 2 ng Abril, nang dumating siya sa tindahan, siya ay nagulat nang malaman na
Ang mga kamera ng seguridad ng gwardya ay nakapatay at pagkatapos na suriin ang footage, nakita niya si Travis na mag-isa sa bakery bandang 7:30 p.m. ng April 1. Nakasuot siya ng mahabang latex gloves. Ayon kay Monica, hindi dapat nandoon si Travis sa bakery ng April 1. I-minomonitor ng mga detectives ang footage bago ma-disable ang mga cameras. Nakita si Travis na dinala ang isang trolley sa loob ng walk-in freezer habang ito ay balot ng duct tape. Pumasok siya sa kwarto na may daladalang carpet roll at pagkatapos ay lumabas na may bote ng bleach. He then turned off the cameras. Sa malapit na bakery ni Debbie, kinusap ng mga detectives ang ibang may-ari ng negosyo. Ayon sa isang witness sa likod ng bakery, may dalawang lalaki na nagsusunog ng 55-gallon barrel at may puting van na nakaparada malapit. Isa pang may-ari nang nakakita kay Travis na nililinis ang isang malaking puting cooler sa loob ng kanyang van kinabukasan. When Monica confronted Travis about the burning, sinabi niyang ito ay dahil sa lumang marijuana. Sinabi rin niya na pinatay niya ang mga kamera para magbihis. Alam ni Monica na madalas magsinungaling si Travis. Napansin din niya ang sugat sa braso nito, na sinabi nitong galing sa isang homeless na umaatake habang natutulog siya sa van. As suspicions grew, nawala si Travis mula sa state na mga 1 buwan matapos ang pagkawala ni Kenya. Naalala ni Monica Poole, ang may-ari ng bakery, ang kakaibang kilos ni Travis, kabilang na ang pagmumura at ang pagplano ng pagtakas sa bansa at galit kay Kenya dahil sinisisi niya si Kenya sa mga nangyayari. Soon after, umalis si Travis patungo sa Austin, Texas na nag-iwan ng katanungan sa lahat kung ano ang kaalaman niya sa pagkawala ni Kenya. Ang mga detectives ay masusing isinayasat ang bawat bahagi ng kwento ni Travis. Ngunit ang biglang pagkawala nito ay nagdudulot ng mas maraming duda. Sinubukan nilang kausapin ang girlfriend ni Travis na si Carrie. Nadinipensahan si Travis at sinabi niyang kasama niya si Travis. Ngunit di tugma ang mga talaan ng telepono sa kanilang pahayag. Sa halip na kasama si Carrie, nasa Keansburg pala si Travis, 40 miles away. Police searched Keansburg 15 times for many months, gamit ang paa, kabayo at eroplano. Umaasa silang mahanap si Kenya ng buhay at inalam din ang anumang senyales ng labi ng tao. Ngunit sa kabila ng kanilang masusing pagsusumikap, wala namang natagpuan. Gayunpaman, lumalalim ang misteryo tungkol sa kapalaran ni Kenya. Na-detain si Travis noong ika-4 ng Mayo sa Austin, Texas dahil sa aligasyon ng pagnanakaw ng sasakyan. Dumating ang mga detectives upang kausapin siya ng 3 oras habang ipinapakita sa kanya ang mga clips mula sa surveillance footage. Nagbigay si Travis ng paliwanag para sa lahat, claiming that the marijuana was in the barrel. Pinagtawanan din niya ang mga detectives at nagtanong kung bakit hindi siya inaresto. Tumanggi siyang magbigay ng komento tungkol sa kanyang relasyon kay Kenya at humiling ng abogado. Gumamit ang mga detectives ng search warrant upang kumuha ng DNA sample. Inutos na bumalik siya sa Colorado noong June 30, ngunit inuurong ng kaibigan niya ang akusasyon ng pagnanakaw ng auto na nagresulta sa kanyang kalayaan. Bumalik si Travis sa Fort Collins and Denver detectives kept an eye on him. Sinundan nila siya papunta sa mga bar at nightclubs at nakasaksi pa ng drunken encounter kasama ang Fort Collins Police. Nang ipaalam ng mga Denver detectives ang kanilang mga hinala sa lokal na pulisya tungkol kay Travis, umaasa sila ng kooperasyon. Noong ika-4 ng Hulyo, si Travis Forbes ay naglakad-lakad sa mga kalsada ng downtown Fort Collins, naghahanap ng susunod na biktima. Si Lydia Tillman, isang sommelier mula sa Longmont, Colorado, ay kamakailan lamang na bumalik sa lugar at tumitingin-tingin ng fireworks display mag-isa.
She was unaware of the predator lurking behind her. Matapos ang fireworks, naglakad pa uwi si Lydia. Hindi alam na sinusundan siya ni Travis. Nang makarating siya sa kanyang apartment, he violently attacked her, forcing her inside her apartment. Pinagsamantalahan siya at sinakal while using his power to his advantage. Tinadtad din siya ng mga suntok. Pumutok ang kanyang panga at malubhang na-injure ang kanyang utak. Lumaban si Lydia but his aggression defeated her. Pinahira ni Travis ang kanyang katawan ng bleach at sinunog ang apartment bilang bahagi ng kanyang masamang plano. Subalit, habang kumakalat ang apoy sa kwarto, may isang bagay sa loob ni Lydia na ayaw sumuko. Tumalon siya mula sa bintana ng pangalawang palapag upang makatakas sa paparating na apoy. Nang dumating ang mga bumbero, pulis at ambulansya, natagpuan nila ang isang matapang na survivor sa gitna ng mga abo. Dali-daling dinala si Lydia sa ospital, ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihirap. Sa malupitang kapalaran, nagkaroon siya ng stroke kaagad pagdating sa ospital, na nagdulot sa kanyang 5 mahabang linggo sa koma. Habang ang apoy sumasakop sa kanyang apartment, tila nawala ang kritikal na forensic evidence, ngunit may maliit na ningning na pag-asa na nananatili. Nakakuha ang mga investigador ng maliliit na DNA mula sa ilalim ng kuko ni Lydia, isang potensyal na susi sa mahirap na kaso. Sa pagsusuri sa parehong mga kaso, nakita ng mga detectives ang nakakatakot na mga parallel at similarities. Iniisip ng mga pulis na ang may sala sa pagkawala ni Kenya ay maaaring siya rin na nag-atake kay Lydia. Putting the puzzle pieces together, naging tiyak ang detective na si Travis Forbes ang may sala. Tension gripped the investigators in the aftermath of Lydia's attack. Ang kanilang suspect na si Travis Forbes ay nasa kanilang kamay at masusi nilang binabantayan ang bawat kilos nito. Alam nila na kinakailangan nilang kumilos ng mabilis bago mangyari isang trahedya habang siya ay naglalakad-lakad sa mga kalsada, nakikipagtinginan sa mga babae. Noong 9 ng Hulyo at 10 ng Hulyo, lumapit ang mga pulis sa kanya. Agad siyang nagbigay ng false identification at nagpanggap siya na si Travis Kennedy. They had to let him go, putting the safety of the city at risk. Ngunit, hindi makapaghintay si Travis na muling umatake. Pagkatapos baguhin ang kanyang itsura, sinundan niya ang isa pang maaaring biktima at alam ng mga pulis na kailangang kumilos agad. Sa 3:00 ng madaling araw, inaresto nila siya dahil sa pagsusumite ng maling impormasyon. Bagaman tinago nila ang mga hinala tungkol sa atake kay Lydia, isa itong misdemeanor charge lamang at madali lang para kay Travis na magbayad ng piyansa. Ngunit, ang forensic team ay hindi napapagod. Ina-analyze ang DNA na nagtagpuan sa ilalim ng kuko ni Lydia. Ang mahalagang ebidensyang ito ay nag-compare sa sample na kinuha when he was arrested for car theft in Austin. The match was chillingly undeniable. Noong June 11, bago siya magpiyansa, nagbago ang sitwasyon ni Travis. May ebidensya na ang mga investigators at sa hating gabi ng June 12, inaresto muli siya sa nakakatakot na mga alegasyon ng attempted murder, sexual assault, at arson. The pace quickened nang ang mga detectives ay madali nang nakabuo ng matibay na kaso laban kay Travis para sa pagkawala ni Kenya. Noong Agosto 26, binisita nila siya sa kulungan, prepared for a tough interrogation. Gayunpaman, Travis surprised them with a shocking offer. "I'll tell you everything, but I want a deal," anya. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, ipinagmamakaawa niyang huwag siyang tawaging sex offender at ipinakausap sa mga taga-usig na huwag i-pursue ang parusang kamatayan. Ibinunyag ni Travis ang nakakatakot na mga pangyayari sa maagang umaga ng Abril, leaving the detective stunned by the depth of his darkness.
Ipinakita ni Travis ang nakakatakot na kwento ng mapanagot na gabi. Sinabi niya sa mga detectives na nang makita niya si Kenya na nakatayo sa tabi ng 24K Club, nagpanggap siyang handang tulungan siya bilang isang kaibigan at nagsimulang maghanap ng taxi para sa kanya. Ngunit may ibang plano si Travis. Sa loob ng van, naging bangungon ang mundo ni Kenya. As she drifted into unconsciousness, lumitaw ang masamang hangarin ni Travis. Inatakin niya siya sa upuan upang gahasain. Ngunit bumangon siya sa sandaling iyon at matinding lumaban. Sa ganitong paraan, sa isang nakakatakot na sandaling kadiliman, he silenced her forever. In a cold-blooded act, inilagay niya ang kanyang bangkay sa isang cooler at itinago ito sa freezer ng bakery. Sa pag-compute ng kanyang susunod na galaw, itinuon niya ito sa Keansburg, kung saan siya'y maghukay ng isang mababaw na libingan sa ilalim ng mga puno ng cottonwood malapit sa Interstate 76. Matapos ang nakakatakot na gawain, nilinis si Travis ang kanyang van at winasak ang lahat ng bakas ng presensya ni Kenya. Noong ika-7 ng Setyembre, kasama ang mga detectives at ang kanyang abogado, dinala niya sila sa Keansburg. Doon natuklasan nila ang isang libingan ng 4 na paa ang lalim kung saan nakabalot si Kenya in a heartbreaking fetal position. Noong ika-26 ng Setyembre 2011, binigyan siya ng habang buhay na parusa na walang pagkakataon ng parole para sa pagpatay kay Kenya. Inamin din ni Travis ang pagsusubok na patayin si Lydia Tillman na nag-udyok kay Judge French na parusahan si Travis ng 48 taon sa bilangguan na isasagawa ng sabay-sabay sa kanyang habang buhay na sentensya para sa pagpatay kay Kenya. Ito ay nagtiyak na si Travis ay gugugol ng natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas dahil sa kanyang mga karumal-dumal na krimen. Bilang pagpupugay kay Kenya, itinatag ang Kenya Manny Foundation na may marangal na layunin, ang magbigay lakas at suporta sa mga kababaihan, bata at pamilya sa Colorado. Ang kanilang misyon ay mag-offer ng essential resources, education, and financial aid, enabling safety, healthy, and productive engagement within the community. Bukod dito, the foundation extends a caring hand to the families of victims of violent crimes and missing persons. Nagbibigay sa kanila ng emosyonal, pisikal, at pinansyal na tulong upang harapin ang mga pangyayaring masalimuot pagkatapos ng ganoong mga trahedya. The moral lesson from the story of Kenya's tragic case is the importance of personal safety and being cautious when interacting with strangers. Kenya's disappearance and subsequent murder highlight the dangers that can arise from trusting someone without knowing their true intentions. It serves as a reminder to always be aware of our surroundings, especially when in vulnerable situations, and to prioritize our personal safety. The story emphasizes the need to stay vigilant, trust our instincts, and take necessary precautions to protect ourselves from potential harm. Kung nais mong makinig ng iba pang video, siguraduhin mong mag-subscribe sa channel because that makes this video possible.